And magkakaalaman na tayo, is this gonna be match point na for Onyx Philippines? Tatalab na nga ba ang ganitong Jawhead? Ingan Midnight, kayo na to. Ito talaga Midnight. Kailangan na talaga mag-step up nila Kiboy tsaka nila Sans. Oo. Sa ganitong lineup, meron silang isang Eve tsaka Jawhead. Pag-usapang Pokes, pag-usapang CC, may onti silang kalamangan. So pag hindi nila ma-pull off yung early game start na kinakailangan ng Onyx Indonesia, mukhang fast game na naman ito. Buong franchise ang kailangan dito ng Onyx Indo. Step up 1, step up 2. Sama na lang hanggang step up 5. Kasi kailangan nila at least 5 games eh. Kailangan nila at least 4 na games. So kailangan talaga malupit na step up dito ang gagawin nila nila K-Boy at pati na rin nila Lutpi. And so far, nagiging maganda yung start dito for Onyx ID. Nakalabas ng maaga si Kyrie dahil sa leash na ginawa dito ni K-Boy. Pero alam mo, kaya kasi i-match ng Alpha yan eh. Napakabilis mag-farm yan eh. Mas lalo na pag sinusundo ni Brusco. Oo. Mabilis ang sunduan. Lahat ng green camp na makikita talaga ni King Kong ay makukuha at makukuha niya. Pero kailangan pa rin naman nila ingatan yung potential na pwedeng gawing pagbigla ni Kiboy. Ito yung medyo madaya sa Novaria ngayon eh. Kasi ano binaba yung cooldown. Tapos binaba pa yung mana cost. Technically, dati namimili yan eh. Either Demon Shoes or minsan cooldown boots. Bihira natin makita yung Arcane. Usually may mga boot swap pala nangyayari ng late game. Ngayon pwede mo na i-rush. Kasi talagang hindi mo ramdam yung mana problem. Kaya Novaria. So hindi gano'ng kalaking problema to for Onyx Philippines. Doon abang ni King Kong dito if ever magtapang si Lutfi. Kumbaga bato lang ng bato, sabi ni Super Friends. Pero medyo may onting kapagalan ng ating nagiging laro. Medyo disiplinado pa rin naman. Focus ang ating junglers and securing items para makuha nila yung mga power spike nila. Pero kailangan ingatan dito ng Onyx Esports yung mid-game potential yung mid-game potential ng Onyx Philippines. Okay, sa mga nag-Novaria dyan, ganyan po mag-clear. Ilapag nyo muna yung first kill bago nyo barilin. Kasi yung iba, pag barrel tapos di naman first killan, may namimiss na minion wave. Shoutout sa Burrito. Kulang tas hindi sila makakaway. Shoutout sa Burrito na naglalaro dyan sa labas. Pero Onyx Esports, Onyx Indonesia, makakasecure na first turtle. Turtle lang kanilang naging primary objective. Hindi na kinontes ni King Kong kasi alam niya medyo kamatayan. Medyo ang lumaban sa isang Mantis at Jawhead. Okay. And ito na yung isa sa mga strategy na nakita natin sa Onyx Philippines. Yung fact na, ano nangyari? Tinarangan ni San. Sabi niya, bawal ka mag-clear. Bawal ka mag-clear. Ako na lang. Sige, mag-regen naman ako Ay, di na nakuha yung minion. Na-miss. Isa lang naman. Isa lang naman. Pero ito na yung isa sa mga ginagawa ng Onyx Philippines. Yung pinaparamdam nila sa'yo na ikaw yung lamang. Oo. Pero pag nag-commit na tayo ng full clash, kami pala bigla yung lamang. Dinadaan sa microhan eh. Oo. Ayun, okay na si Kiboy. Sabi niya, lamang ka lang sa gold pero di ka makakuha ng kill. Uy, pero ang tapang Kiboy Yan ang hinihingan kanina pa. Yung aggression ng Onyx Indo. I want Kiboy! This is Kiboy! Yun yung kailangan kasi nila Parang no holding back na Kailangan niya magpakilala ulit Oo Kasi medyo nakalimutan natin dahil namama ni Brusco. So kailangan niya mag-step up. Kailangan niya maging keyman. Keyman, yan na, Siya ang key, the man of the hour. Tama, keyman, maturity na ang kailangan ni Kiboy ngayon. So, parang nag-relax yung dalawang team natin Parang gusto nila clean, discipline, gameplay. Pero alam mo sa totoo lang, pumapabor to sa Onyx Philippines. Kasi mas matindi yung pag-scale nila sa mid-game. Late game siguro, ang underwhelming lang sa Onyx Indo is yung Martes. Pero halos lahat sila ay malakas din sa late game. Pero yung mid-game spike ng Onyx Philippines matindi. Okay, unang bato. Binato lang natin si Kirk. Ginamit tayong Unleash the Beast. Binibigyan pa nga niya si Lutfi dito. Pero sabi ni Lutfi, teka lang, ako naman ang una makaka-first blood. On to Kirk. Yep, maganda to for Onyx ID kasi again, kailangan nila yung tempo. Kailangan mabigyan nila ng magandang start dito. Sila Kyrie at pati na rin sila Savero. Pero ito, baliktad naman yung ginagawa ng Onyx PH. Imbis na mag-respo doon sa XP, ito si Kelra na lang tulungan natin. Ito yung trade, yung constant trade na hinahanap lagi ng Onyx Philippines. Just to make sure na hindi nagugulo dito si Kelra. At pagdating ng mid-game spike nila, maisasama na rin Harit sa mga teamfight. Okay, Onyx Indonesia naman ngayon ang unang makaka-takedown ng Torre doon sa baba. Now, gonna transition again to the second turtle. Kanina, nakuha nila to uncontested kasi hindi na-contest sila King Kong. Pero again, hihintayin natin pa yung mid-game power spike na pwede malabas ng isang alpha once the third turtle spawns. Pero let's see kasi maganda din naman yung position ni Kirk. Nilapag na nga yung kumot doon. Kiboy napapalayo ngayon. May flicker pa naman para ilabas din ang ejector. Onyx Philippines, makuha nga ba nila ang turtle? Mapupunta pa rin kay Kai! Re-remove manipulation. Nilapag na nga din dito and Onyx Philippines has to retreat. Guiding Wind, nandun na nga din para makalayo. Pero sabi ni Kirk, teka lang, Lutfi, masyado ka nang matapang Umalis ka muna dyan. Yep, back off. Napagandang take. Napagandang objective take mula sa Onyx Indo. Nagsabay-sabay yung mga dapat nilang pagsabayin. Yung unstoppable force dito kay King Kong. Hindi siya naka-retry na maayos. And nakuha ni Kyrie yung objective na yun versus Onyx Philippines. So now, they will have to look for trades here. Onyx PH. Pero Onyx ID
Nagsastart ng mag-ramp up din yung kanilang tempo. Although, kakatapos pa lang naman ng 5 minutes, dito pala magsisimula bumagsak yung mga tore. Pero look at top lane, Xavero is making it work in the gold lane. Okay, ang damin this time na bibigay na space para kay Xavero to scale up. Unlike games 1 and games number 2, na hirap talaga siya kay Kelra dahil sa constant pressure na binibigay ng Onyx Philippines. Pero ngayon mukhang komportable ang Onyx Esports. That's gonna be a 2.3k gold lead. 2 turtles na secure nila, looking to get another one kontra Onyx Philippines. Pero ito na kasi, pag pumasok na yung third turtle, alam mong G na yan sila King Kong eh. Oo, kumbaga timing na eh. Ito na yung it's Onyx time eh. It's my time nila. eh. My time to shine. Parang nagkakasilipan lang sila sa may middle lane, Kiboy. We'll try to look for a potential pick-off here. Meron siyang flicker. Retry ginamit dito. Mukhang babalikan sila ni King Kong. Unstoppable force doon sa Matilda. May liligtas niya sarili niyang buhay. Pero nandun ang yung beast na si Kirk. Nandun din yung Venyas. Ginamit niya. Tinatangin niya yung 4 na members dito ng Onyx ID. Pero tinapos pabalik. Mukhang napasama dito yung pwesto ni Kirk. Reload manipulation na nanggaling dito mula kay Sans. And hindi na nakahabol dito yung Onyx Philippines na dissuade sila para humanap pa ng potential kill. And sila pa'y nakakuha ng bonus kill kay Kirk. Yan si Kiboy. Main paatras na, nag-flicker pa pabalik para mabato etong si Kirk at mabigyan ng Onyx Esports once again, extending their lead to 2.7k. At ngayon at 10 seconds, lalabas na yung turtle. Kirk not yet in the picture at mukhang all confidence and momentum so far na sa Onyx Indonesia. Yep. Nandoon yung kanyang aggression pero nandoon din yung disiplina. Kitang-kita natin yung micro and macro balance ang laruan dito for Onyx ID sa may bandang likuran. Naitapon pabalik dito! Oh! Naitapon pabalik si Kirk pero it's a roam for XP. Lamang ata pa rin dito ang Onyx ID. Makukuha ba ni King Kong yung retry na hinaharap niya? Zaman first ginamit na rito ni Kyrie. Pero hindi, ni Kelra. Pero makukuha pa rin ni Kyrie yung pagong. Retry advantage for Onyx Esports. Okay, kahit pa paano may trade na finally na nakuha ang Onyx Philippines. They're gonna get their first kill. Pero again, hindi nila ma-out retry etong si Kyrie. 3 neutral objectives will be secured by the Sky King. So far, mukhang okay yung yung Martis pick Oo, kumbaga, pinapakita ni Kyrie bakit siya pogi. Oo. Kaya kong paganahin kahit anong bigay sa akin ni Coach. PH player kasi. PH Sabi ko sana PH player eh. Naalala ko bigla, Pilipino nga pala si Kyrie. Pinay pa rin yan, oo. Di ba tinanong nga nila kung nakakalimutan ba daw niya kung mag-Pilipino? Hindi naman daw. Basta hindi nakakalimutan saan siya galing. Pag nasa Indonesia siya, nagbabasa siya. Ang problema, parati siya nasa Indonesia. Yun. So may top lane, Zaman Force ginamit na rito ni Keller pero masakit din naman yung Xavero pero nandun siya sa may bandang unahan. Tinapon pabalik ni Kiboy. Niligtas niya rito yung Irtel and na-burn lang yung mga skills ng Onyx Philippines. And so far, Kirk, siya ay naghaharap ng constant trade dito. Talagang hindi nagle-let go yung Onyx PH. Parang alam nila pag kailangan nila i-concede yung mga laban, hindi nila pinipilit na para mag-group up as 5. Tapos kumukuha na lang ng trade, baka mamatay ata si Kirk dito. Napapalibutan siya ng mga miyembro dito ng Onyx Indonesia. And lalaban siya rito, gagamitin ba niya Unleash the Beast? Hindi na ata. And aabot pa naman siya sa next Lord. Pero at least for Onyx ID, nakuha nila yung kill sa may bottom lane. A kill for a turret. Nakahanap kahit papano ng trade pa rin ng Onyx Philippines. And so far, hindi masyado lumalobo yung lead ng Onyx Indonesia. Kahit ang dami nilang attempts kasi 2.7k pa rin yung gold lead ng Onyx. Naka-rapid boots si Kyrie. Crazy para mabilis. Rapid boots. Tama naman. Mobility ang hinaharap ng isang Martis dito kasi alam naman niya may damage output yung kanyang mga kampe. Mas mabilis siyang gumalaw after nung kanyang decimate. Mas mabilis siyang makaharap ng potential decimate target and mas mabilis din siyang makakalabas if ever man kinakailangan niyang lumabas. Kasi din, given na si King Kong may Matilda, so in terms of positioning, kailangan ma-match ni Kyrie yung speed na meron ng isang alpha ni King Kong paired up with the Matilda, especially pagdating ng mga major objectives like the Lord. And speaking of the Lord, nag-respond na nga dun sa taas. Kanina, 3 turtles was secured all from the side of Onyx Indonesia. Yep. And pachipi-chipi na lang lamang na nagiging trades ng Onyx Philippines. Buti nga si Kirk ay nakatulak pa sa baba, pero ngayon ang plano ng Onyx Indonesia ay ma-secure ang First Lord. Yep, kailangan nila makaharap ng magandang angle dito, but for Onyx ID, they take the Lord area for themselves. Medyo mahihirapan dito yung Onyx Philippines pero still, kailangan din laruin ng Onyx Indo yung macro game ng Lord Conceal. Mula dito kay Kiboy, naghahanap siya ng potential ejector target pero nandoon yung Seeking Eagle. Ay, yung Guiding Wind. Mula dito kay Bruce Putin. Pabalik dito si Kirk. Kaso makunat dito yung napili nila. Si Luffy ay tutumpa. And mapapamatay din nila yung jawhead ni Kiboy. Pero nakuha pa rin naman ni Kyrie yung main objective which is yung Lord Onyx Philippines
They win the team fight, but Onyx ID takes the Lord. So kahit pa paano may Onyx pa rin na nanalo sa clash na nangyari ngayon, pero Onyx Philippines with the clash that they did, nakakuha sila ng mid lane turret, pero tingnan mo si Super Prince ha, pinipilit nga nila yung mid lane. Napakasakit na ng mga Star Shatters coming in from Prince. Sa Vera naman, maganda yung posisyon, pero makikita nga ba siya ni Kelra? Lalabas ba siya dito? Nakakaamoy. Amoy niya lagi. Amoy na amoy niya eh. Ungankable. Si Kelra, hindi siya pwedeng surpresahin. Ang hirap siguro pag nag-birthday siya, men. Alam niya eh. Oo, alam niya may surprise party. Alam niya pag may handa, nakakaamoy, nakakaramdam. Kaya naman yung gold standard, 1-0-2 pa rin. Namatay na ba to kaninang game 1, game 2? Hindi yata, boss. Hindi ko nga sure Pero si eh. Lutpick tinamaan dito. Star Shatter! Star Shatter into Chrono! Oh my God, Chrono dashes ang Synchrofusion. Nawala ng parang bula yung buhay ni Lutpi. Pero nakaka-push naman dito yung Lord ng Onyx ID sa may top lane. And Savero, nakakaharap din ng potential trade. Dito sa may bottom lane, yung Tori ang kanilang hinaharap dito. Flicker out mula kay Super Friends. Pero dito si Kelra sa may bandang unahan. Sans ginamit yung Reload Manipulation pero hindi sapat yung sustain. Wala rin silang damage para tapatan yung harit ni Kelra. Hindi nila makikita si Savero pero naaamoy nila kung nasaan si Kiboy at pati na rin si Kyrie. Wala silang stun however, pero yung Onyx Philippines na equalize nila yung trade na nangyari, yung mapa, kahit paano ay marereset nila. Di kasi nila pinansin si Kelra ng matagalan eh. 3-0-2 with Harit, nakapag-farm up na. Ramdam mo na yung power spike. Maske siya, pumapasok na with the Zaman Force. Gonna pick up 3 kills. And there was a attempt coming in from Kiboy na na-force out din naman yung flicker doon ni Super Friends. Conceal lang ang ginamit doon ni Kiboy. So that was still a win para sa Onyx Indonesia. Kaso nararamdaman mo na kasi yung momentum nag-shift eh. Yung pendulum nasa Onyx Philippines na eh. Oo, kumbaga yung Onyx Esports dito ngayon, kahit sabihin natin nakakahuli pa rin sila, kailangan sila naman ngayon yung kailangan makaharap ng magandang anggulo. Oo. Tsaka nakikita mo na din talaga yung epekto ni Brusco with the Matilda pick. So far, sulit na sulit yung heal, sulit na sulit yung shields na nakukuha kasi sa previous clash doon sa may Lord Pit, kahit nakuha ni Kyrie yung Lord, bigla na lang 3 na wala sa mapa from the side of Onyx Esports eh. Ano to, ibibigay na ni King Kong. Grabe, nagbigay si King Kong ng farm. Si Kelra kasi yan eh. Kumbaga, world champion MVP. So, ano naman, karapat dapat and deserve din naman ng Harit na makuha dito yung purple buff para mas marami siyang dash, mas maraming Zaman Force, mas maraming team fight na may panalo dito ang Onyx Philippines. Sabi ni King Kelra, ikaw naman. Kanina pa ako binabantay ng bawat sambayan ng Pilipino kasi di pa ako nag-level 15 ng 9 minutes eh. Okay na, tanggapin na natin yun. Tanggapin na natin yun. Basta manalo tayo, sa'yo na yung purple buff. Kahit may iba na ang storya, basta atin ang championship. At inong balak gawin ng Onyx Philippines kasi again, getting this wins means match point ka na pagkatapos ng laban na ito. Ganda ng pwesto ni Kiboy do, kaso kita siya ni King Kong and hindi basta-basta pumapasok ang Onyx Philippines. Hinihintay nila na makapagsama-sama sila dito at mailatag yung kumot mula kay Super Friends. Pwedeng lambingin ng Onyx Philippines dito yung Lord at mag-turn sa Onyx ID. Nandyan yung Circling Eagle, nandyan yung Guiding Wind para magpadala ng mga tao. Ayan na nga yung kumot and si King Kong focus lang sa Lord. Hindi pa nila makita si Kyrie so baka i-bait nila to and papapatay na nila si Kiboy. Kelra going in. Nagbend na sa rito yung CC pero hindi sapat yung sustain. The damage is enough from Kelra to take down the heroes of Onyx ID. Hindi nila kaya. Walang damage. Hindi malapad. Hindi matapos. Nandun pa si Kelra sa may bandang unahan. Maniac for Kelra. Eto na ang daily quota. Kelra, the Filipino Savage. Kininakaw ni Super Prince. Prince naman! Bakit mo pa hindi binigay? Nandun na nga si Kelra pero still an overall well-rounded effort for the Super Fam. Another wipeout! Meron silang minions doon kaya naman yung gitnang tore ng Onyx Esports ay papatumbahin nila. Onyx Philippines! Mukhang isang match na lang sa kanila na mapupunta ang kampyonato!